Tungod kay nadaog ni Kristo ang kalibutan. Tinuod gayod, nakita usab magmadaogon. Pero unsa kay mahitabo kung may sama ta sa slide please. Okay. Unsa kay mahitabo kung sama sa pag-abroad, inigbalik ni Ginoong Hesus, may sama ta sa pag-abroad nga natong visa gidenied o dili ta makain sulod sa ginarihan sa Ginoo. Unsa kay mahitabo sa atong kahimtang? Maila ng visa. Pero ang pinakapait nga mahitabo hangtod sa hangtod, kung pag-abot ni Ginoong Hesus, we are being denied. Ang teksto ng atong pagatunan, sumala sa gibasa ganihang buntag, makita sa Juan 3:5 hantod sa 7. Ingon siya diri, ingon si Ginoong Hesus, I assure you, no one can enter the kingdom of God without being born of water and of spirit. Human can reproduce only human life, but the Holy Spirit gives birth to spiritual life. So don't be surprised, Nicodemus, he says, you must be born again. Igsoon, kining concept nga born again, kadaghan or 5 times nga ni-occur sa story diya sa John chapter 3, ang encounter ni Jesus og ni Nicodemus. Og lantawon nimo, kini siya nga concept, og lantawon nimo, adunay, kung lantawon nimo ang literary structure ni John, nasulod siya sa Book of Signs. Ay makita man nimong primero nga division, prologue, sunod ang pagtawag ni Ginoong Hesus sa iyang mga disipulo, sunod Book of Signs, Book of Glory, o niya ang iyang epilog or ang katapusan niya. Now, kung lantawon nimo kini nga concept, nasulod siya sa duha ka ginatawag nato nga miracle. The miracle of Cana o ang mirakulo sa pagbuhi ni Ginoong Hesus ni adtong anak sa opisyal. Nasa chapter 4:4-35. The purpose of this miracle, kung lantawon nimo, gusto ni Ginoong Hesus ipakita nga siya maoy tinugdan sa kinabuhi. Now, going back ang Nicodemus, sorry. Perminti na to makita nga si Jesus, human siya miracle, or after sa miracle, kung lantawon nimo ang the way, ang literary style ni John, adunay siya'y purpose sa explanation. In the sense of Nicodemus, nakita nato nga si Nicodemus, on the first place, nituo siya kang Ginoong Hesus on the belief nga siguro tuwa siya dito sa wedding of Cana. Ikaduha, gusto ni Ginoong Hesus i-transpose kini nga belief sa ikaduhang ang unsaon niya nga makaangkon og kinabuhi. That's why Nicodemus encounter with Jesus sa garden sa Gethsemane. Sumala sa mga scholars, gipakita or gipadayag nga unsa ang kaimportante kung unsaon ni Nicodemus, not just the wedding of Cana or not just the belief, but rather unsa? Next slides please. But rather ang need ni Nicodemus nga ma-born again. Okay. Ang born again, ang God's kingdom, kung lantawon nimo, na-equate siya sa eternal life, sa story. So, entering God's kingdom equals eternal life. Kung lantawon nimo ang literary pattern. So, at ang ingana ang equation. So, pagkakita ni Nicodemus, pagkakita ni Ginoong Hesus, pagkitagbo nila, girecognize ni Nicodemus nga si Jesus sent
from a teacher or a rabbi sent from God. Pero, unsay gitubang ni Ginoong Hesus? Thank you, Nicodemus. No, dili niyo makita sa text. Pero direct niya gisulti kang Nicodemus ang iyang panginahanglanon. Lantawan ni mo igsoon, si Jesus, kung basahon ni mo way back sa chapter 3, 2:24, nakahibalo si Ginoong Hesus sa kinanglanon sa kasing-kasing. He direct Nicodemus to the need sa iyang panginahanglanon nga naa mismo sa iyang kasing-kasing. Og makita nimo the same element pag abot dito sa chapter 4, 17 to 18, nga gibasa gini ni Ginoong Hesus ang kinanglanon sa Samaritan woman, which mong ikaduhang nga miracle na hitabo sa Book of John. So Jesus nakahibalo sa panginahanglanon. Ingon siya, Nicodemus, verse 3, ingon siya, I solemnly, nanumpa ko Nicodemus, nga dili ka makaangkon o makasurod sa ginarian sa Ginoo ug dili ka mo born again. Unsay message ani kang Nicodemus nga usa ka Pariseo? The first class and standard nga klase sa Pariseo niya ng panahon ni Ginoong Hesus. Remember, Nicodemus' time is an old man. Unsay message ni Jesus para kang Nicodemus? Ingon siya, Nicodemus, wala ko nang hinanglan nga i-recognize ko nimo nga teacher gikan sa langit. Nicodemus, kahibalo ko nga you are a Bible scholar, expert ka sa Old Testament because the book or the Bible of the Jews is the Old Testament. Gitawag nila nga, ang ilang ginatawag. Ingon siya, nakahibalo ko, Nicodemus, nga you are a leader, an expert in Jewish law. But Nicodemus, to tell you frankly, wala ko nang hinahanglan, ana. Ang ginharian sa langit does not qualify you in that position. Nicodemus, ingon siya, nakahibalo ko, nga you have enormous wealth. But I don't need that, Nicodemus. Nicodemus, nakahibalo ko, nga you have years of experience because during the encounter, scholars believe that Nicodemus is much older than Jesus. Ingon siya, tanan nga qualification nga naa kang Nicodemus, to tell you frankly, this will not qualify you in God's kingdom. Unsay message ni Ginoong Hesus para sa ato? Tingali maingon mo nga, akong gidawat si Ginoong Hesus nga akong manluluwas. Tingali ningon mo nga dugay na kay ko gatunong Bible, I am expert of the Bible. Tingali magsulti mo nga I've been a church leader for decades. Og daghan akong iglesia na patindog, and I'm expert kung panahon sa church manual og sa Adventist belief, 20th Adventist belief. Tingali mga ingon mo nga ang akong kadato sama kang lusyutan o sa mga bilyar. Tingali magsulti mo nga ang inyong educational attainment sama kang Nicodemus, daghan mog PhD, daghan mog MAs. Tingali magsulti mo nga you'd been a member of this church for how many decades? Pila na kakatuigan. And an experience is day to tell you, brothers and sisters, this will not qualify us to the kingdom of heaven. Unsa man di ay ang metaphor, next slide please, sa born again. Ang born again, kung lantawon nimo, isya sa ka metaphoric language nga sabot ni Nicodemus literally. Mas masabtan ninyo kung i-transpose na into simile. Born again or born from above is like a natural birth. Next slide, please. Unsay bot pasabot kung bago ka na tao, like that little baby. Bot pasabot kung bago ka na tao, dependent ka sa imong nanay. Balik ka. Di ba? Pag bago ka na tao, wala man siguro mo nakakita og bagong na tao, gawas sa iyay nga panggawas. Kaya lang niya nga munsa, nga muhimo og activities nga iya lang. Gawas ka ng mga iay nga makita ninyo. Therefore, spiritual birth, kinahanglan mo depend ta kanunay sa Ginoo.
Nicodemus this time, sama sa ato. Next slide please. Daghan kanato gadaladala tungod sa atong nahibawan. Daghan tag baggage sama kang Nicodemus. Daghan tag gidaladala sa atong likod. Nga this will hinder us sa atong unsa? Sa atong pagsalig sa Ginoo. Naata kabalutan nga na-expert sa Bible, naapay batasan nato ginatawag nila nga IKE. I know everything. Naapatay gidadala nga baggage sa atong unahuna tungod sa atong pagka-membro sa dugay na iglesia, kabalo na ta sa tanan. Hambugiro tayo gusun. This will block us. Kini ang mubabag kanato into a full surrender sa Ginoo sama sa gamayng bata. That's why giingnan niya sa Ginoo, going back like a child. Full surrender sa Ginoo. Mao na nga kung ato ning buhaton. Next slide please. May sama ta sa bata sa picture nga inyong makita. Nagkamuritsing. It says, leave me alone. Magaingon sa Ginoo, pasagdi ko. And after that one, ansa? Wala nahitabo, di madrawing ang nawong. Kaya instead mo salig sa nanay, kung salig sa Ginoo, nagsalig naman sa Ginoo. Sige na magsingit, leave me alone, pasagdi ko Ginoo, kaya lang ako ni. That's why when Nicodemus was saying, full surrender to God. Pasagdi ang Ginoo nga mo'y mudikta sa imong kinabuhi. Ayaw, himuaning sama sa gamayng bata. See, some of you have children, og nakita niyo ni, sa diyang pasagnan niyong bata nga maguhungit lang, mukaon sa inyong magkamuritsing, di makita. And sometimes to tell you, we have that light of experience in a reality sa atong kinabuhi. Daghan tang mga failures, daghan tang mga kasub-anan, daghan tang mga hinanakit. Why? We tell God to leave us alone rather than fully surrender ourselves to God. Next slide, please. Ingon si Mrs. White, Ministry of Healing, man's great danger is being what? Self-deceived, indulging self-sufficiency, and thus separating from God, the source of strength. Unsay pinakadako nga danger sa tao? Kana magsaligang, kaya na nako ni. Lingla, self-deceived nga kaya na. Pag una nga self-sufficiency, naana sa akong tanan, wa na ko nang ilanon. At the same time, kung mao na itong unahunay guzon, we are separating from God, which is the ultimate strength nga atong gikinahanglan in our spiritual journey. Next slide, please. The next metaphor nga atong lantawon is the metaphor of being born again or born from above. Ingon nga qualification aron makaangkon tag kinabuhing dayon o makasulod ta sa ginarian sa langit. Igsoon, kining born again nga concept, actually, kadaghan ni makita nato sa Old Testament. For the sake of time, di na ko mahatag. Adunay siya concept sa Old Testament. And sometimes, kining water, kining born again, pariya-pariya siya sa concept nga makita nato sa Numbers o sa uban nga mga structure. Pero, I'm going to note, unsa may but pasabot kung na-born again tayo igsoon. Unsa may concept nga yang gihatag. Next slide please. May sama ta sa batang gamay. Sama sa tatay nga yang gihugitan ang nanay. We are fully dependent of God. This is the reason nga kung bag-o pa ta, we are newly baptized. It is a must, it is a need nga in-nurture. Kaya kanang bag-o nga nabaptize, gikinahanglan, ginagtabang, kay sama siya sa batang gamay. Dili siya makasurvive, dili siya makakaon, o dili hungitan. Unlike the same thing, gigbalik ni Ginoong Hesus ang tigulang na Nicodemus. Pag born again, meaning depend fully on God.
Why? Kung dili ta mo defend fallen God, dili nato makaya ang atong spiritual journey. Full surrender. Total submission sa Ginoo. Next slide, please. Ingan siya trio, those who fail to realize the constant dependence of God, makita sa Desire of Ages, will be overcome by the temptations. Sa daw? Nga anong usahay madaog sa tentasyon nga gakaagi sa atong kinabuhi bisag tigulang na ta, we fail to realize na kinahanglan ta mo depende sa Ginoo. Ingon siya, the last portion, only to the realizing our weakness and looking steadfastly unto Jesus, we can walk what? Securely. Sa dihala nga unsa, atong himuon nga unsa, kanunay ta mogsalig kang Ginoong Hesus. That's only the moment that we can say, I am saved. I am secured. Nga dili gid ko madaog sa kaway. Igsoon, born again concept, may pariya nato sa eksperyensya sa fountain of water. Next slide, please. Ingan siya, being born of water and spirit, gi-illustrate sama sa fountain or sa spring sa water. Ingan siya, the fountain of the heart must be purified before the streams can be pure. Sa dili pa ni mo hinluan ang giagian sa tubig, katumis mong giagian, kinanglan hinluan. Ingan siya, he who is trying to reach heaven by his own keeping the law is attempting what? Impossibility. Kung sige taglantaw sa balad, gagusto na ako nagsundon, o niya wala ginluan ni Ginoong Hesus ang atong kasing-kasing, ang atong unahuna. That's impossible. Ingon siya, there is no safety for one who has merely legal religion, a form of godliness, a Christian life. The Christian life is not a modification, but what? An improvement of all. Atong i-analyze zone. Next slide, please. Makita to sa Desire of Ages. 381, 382. Number 1, principle nga atong bantayan, nga gisulti ni Manuel. Ang atong kasing-kasing sumala na sa akong gisulti gina, hinluan sa Ginoo. Ang gihimo niyang illustration sumala na gisulti, dili ginato. Maunsa, maabot ang ginarian sa langit kung dili ta hinluan pag-usab sa Ginoo. Number 3, next slide please. Number 2, reality. Ang Kristohanong kinabuhi dili sama sa building nga i-renovate, pagwapuhon. But what? At transformation, usbon gyud ang bag-ong pagkatao. Mao na ginahanglan ang born again. Unsa pa lain niyang process nga gihisgutan. Kinahanglan mamatay ta sa kaugalingon, pagsalig sa kaugalingon og sa sala. Then ang bag-ong kinabuhi unsa? Mutunga pag-usab. That is born again. Life, what? A new life altogether. And last, this change. Kinsa agent sa change? Kita, atong anak, atong pastor, atong higala, this change can be wrought only sa epektibo nga pagtrabaho sa balang espiritu sa atong kinabuhi. Mo na nga kinahanglan tag i-born again. Igsoon, mo ni, next slide please. Gi-explain ni Paul, Romans 12, 1 and 2, NLT. Let God transform you into a new what? Person. Pinagisan sa? By changing the way you think. Gusto sa Ginoo nga, pasagda na itong Ginoo nga usbon ta ang atong panghunahuna. Because the central processing unit sa atong kinabuhi o sa atong pagkatao ang atong unahuna. What actually the mind, heart actually is, equivalent sa Bible is, usually, gakonos of mind.
Then, kung himuon na sa Ginoo sa mahitabo, you will learn to know God's will. Mahibaw-an nimo ang kabubuton sa Ginoo sa atong kinabuhi, which is good, pleasing, and perfect. Igsoon, kung mao na atong buhaton, surely matransform ta. Unsaon man nato pag-relate sa mga concept sa whole Bible? This is, next slide please. This is the connection sa sanctification. Number 10, wala na kumabutang, is more of what? The experience of salvation. Di na ako basahon, pero basahon ako ang next slide. Next slide please. Ingan siya, sa bottom nga portion, o pinaagi sa Espiritu Santo, na bago ang atong pagkatao og nabalaan, gibag-o niya ang atong huna-huna, gisulat ang kasuguan sa gugma sa Dios diha sa atong kasing-kasing og gihatag gahom aron makakinabuhi tagbalaan. This is in the experience of salvation. Tagaan tagahom sa Ginoo, tagaan tagahom sa Espiritu Santo, so that we can be born again. To tell you, Igsoon, we cannot really born again kung dili tatagaan o gahom sa Ginoo. Okay, dagan ta sa sub-conclusion, Igsoon. Unsaon na ito ang mga sulod sa ginawen sa Ginoo? Number 1, kinahanglan ta baguhon sa Ginoo according to the divine making. Number 2, ang pagkabalaan, sanctification, gikinahanglan sa mga buhi pa karon. We cannot do it kung patay na ta. Only God can do this for us. Wa nagilain makahimo na ni. That's why we need to be born again. And like a little child, we must fully submit ourselves to the process of sanctification. Kinahanglan ta, unsa? Mo undergo sa process of sanctification. Unsa may gisulti diha niya? Next slide please. Next pagyud. Adunay gihimo si Ginoong Hesus nga metaphor sa 3:13 in the same passage. I will direct this one. Ingon siya, no one enter into the kingdom of God. Sa ingon niya? And return. Only the Son of God has come down to heaven. Ingon siya, Nicodemus, walay nakaadto sa langit gawas og nibalik karon nga nakita nimo gawas sa anak sa tawo. Unsa may buot niya ipasabot niya na Igsoon? Next slide please. Ingon siya sama sa nakita ni Jacob nga ang Ginoo nagsaka kanaog, ang mga anghel nagsaka kanaog ngadto padulong sa Ginoo. I am that Yahweh. Yahweh na sa Hebrew. Gitranslate sa English nga L, capital L, O, capital O, capital R, capital D, Lord. Gitranslate na sa most sa translation of Ginoo, all caps, Yahweh. Katong, ingon siya, I know that you are a Bible scholar and you know ang nahitabo kang Jacob. Samtang siya natulog o nadamgo. Katong nakita ni Jacob, nga gasaka kanaog ang manghil gaadto sa Ginoo, ay ako to, Nicodemus. Second, next slide please. Ingon siya, katong nakita ni Daniel, siya ang vision nga Son of Man. Next slide please. Ako to Ginoo. Ako to Nicodemus. I am the one. I know I have to tell you frankly, Nicodemus, ako'y, next slide please. Unsay message niya kang Nicodemus. I know the very qualification. Ginoo ko. I am the Lord nga napakita.
I've been to heaven. Ako tong Ginoong, ako tong Son of Man, nga gigamit ni Daniel, nakita siyang vision. I know the very qualification in heaven. And I'm telling you right now, Nicodemus, you must be born again. The only visa that Jesus required, sa context, sa pag-isulti niya kang Nicodemus, He is telling Nicodemus, you really must born again. Kinahanglan ka mo submit, mo fully defend sa Ginoo, sama sa gamayng bata. Nga sige laghungitan, dili sama sa ato nga kaigsuunan nga kasagara nga unsa. We are too braggadocious, hambugiro kayo, nga we can stand alone. If this is our concept, igsoon, kung mauni atong buhaton, nga mo submit, nga dili mo salig sa galingon, apan mo submit kanunay sa Ginoo. Rightly before Jesus come, before ta mamatay, o galing man, i-change na ta sa Ginoo, baguhon ta, sama sa iyang kinaiha, o ma-prepare sa ginarian sa langit. Igsoon, we need that for us to be qualified in heaven. Thank you very much, and the Lord bless us.